A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 220 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is July 8, 2026 and yung title ng devotion natin ito ngayon is What Isaiah Vision of the New World. And continuation for, again, yung character natin si Prophet Isaiah and continuation of the book of Isaiah. Nung day 1, nalakay natin yung about sa problema. Ano nga ba ito? Na tayo ay mga makasalanan. Pangalawang araw, yung standard ng Diyos. God is holy, kaya dapat tayo ay maging banal din sa kanyang harapan. And the promise, the third day, the coming of Messiah. Ito nga, because of Jesus Christ, we are able to reconcile with God. Yung humanity na reconcile na sa Panginoon dahil kay Jesus Christ. And the solution, yung kahapong tinalakay natin, Jesus suffered and bear our sins so we can have peace with God. So, dumating si Jesus Christ ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. And ngayong araw, the day 5, ito ay patungkol naman sa hope, pag-asa. And dito sa ating scripture for today sa Isaiah chapter 65 verse 17, ang sabi dito, ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap na malilimutan. So this verse doesn't mean na gugunawin ng Diyos ang mundo, kundi magkakaroon lamang ng renewal. During this time kasi na isinulat ito, book na to ay Time of King. Sa Northern Kingdom, dumating na yung paghahatol ng Diyos, habang sa Southern Kingdom naman ay nanganganib na rin. Pero bagamat ang Diyos dinala sila sa ilalim ng kanilang mga kalaban, Assyria at Babylon, ang Diyos nag-preserve pa rin ng remnant. Ito nga yung mga tapat sa Kanya. And for our teaching, for this devotion, number 1, our present suffering are not worth comparing with our future glory. Sulat nga ni Apostol Pablo sa Romans 8 verse 18, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalatiang maihahayag sa atin balang araw. So ano ang problema from the past? Yung problema ngayon in the present, from the family, from health, from relationship or finances, lahat ng yan ay mapapawi rin dahil sa pag-asang binibigay sa atin ng Panginoon Jesus para sa kanyang kadakilaan. So again, our present suffering are not worth comparing for our future glory. And pangalawa, God began to renew the world through Christ's death and resurrection. Isaiah 65, ito yung vision na nakita ni Isaiah na nagsimula noong pagdating ng Messiah, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, lahat ng nakipag-isa kay Jesus Christ, sila ay bago ng nilalang. Sila ay new creation in Christ. And pangatlo, the renewal of the world continues today and will completed at Christ's return. So, meron ng first coming at ito yung naganap nga 1,000 years ago, and yung work of Christ nagpatuloy ito hanggang sa kasalukuyan sa panahon natin until His second coming. So we are in the middle of the process of renewal. Kaya hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus dahil nais niya ang bawat isa sa atin dito sa mundo ay magsisi na. Kaya nga napakatindi ng agony ng Diyos dahil tayo talaga, mga tao, ay patuloy na nagkakasala at tumatalikod sa Kanya. And now, para naman sa ating application, paano ba natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Number 1, submit daily to the Holy Spirit work of renewal. Holy Spirit dwelling in us now. Ito'y naganap noong si Jesus ay umakyat na muli sa langit. Binigyan niya tayo ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit, trabaho nitong baguhin tayo araw-araw. Renewal, redemption, at pagsasaayos. Ito ay nagaganap sa ating buhay araw-araw. Lalo na pag tayo ay talagang gusto natin, nasa loob natin, interesado tayo, bukol sa loob natin na tayo ay magpapasakop sa Panginoon, sa Holy Spirit. And Holy Spirit work through His church, the body of Christ, hanggang sa maging perfect na para sa pagbabalik ni Kristo. And pangalawa, let go of anger, bitterness, and unforgiveness. The work of the Holy Spirit produces fruit,
Lalo na kung tayo ay talagang nagpapasakop. Ano yung fruit na 'to, kabilang dito yung, self-control, yung discipline natin, yung pagmamahal natin. Ang pangungusap sa atin ng Holy Spirit ay madalas sa pagpapakawala natin ng sama ng loob, galit sa mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda or na-disappoint man tayo sa mga tao, nagalit tayo, tayo ay hinihinga ng pagpapatawad. Ang trabaho ng Holy Spirit is to free us from slavery of hard-hearted sins, yung mga kasalanan natin and all negativity in our life. So si Jesus ang nagpatawad sa atin, kaya siya rin yung magiging basehan natin upang tayo ay magpatawad. Ano man ang nagawa nila sa atin. And pangatlo, lastly, advance the kingdom of heaven by loving more and hating less. Kapag naunawaan mo paano ka minahal ng Panginoon, mauunawaan mo rin o matututunan mo rin magbalik ng pagmamahal sa kanyang mga nilikha. Kapag naunawaan mo paano ka minahal ng Panginoon sa kabila ng iyong hindi ka mahal-mahal na pagkatao, matututunan mo rin mahalin ng iba kahit sila ay hindi ka mahal-mahal. We become able to advance the kingdom of heaven kapag tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos para sa para palaganapin ang pag-ibig. You have to love more and hate less. And ayun lang po for our teaching and application para naman po sa ating reflection. Why is it important to understand that the renewal of all things began with Christ from first coming, continue today, and will be completed at His second coming? And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for this day, for this devotion, Lord God, that you give to us, Lord God, to learn more things, Lord God, to learn more about you, Lord God. Lord, thank you for the life of Jesus Christ, Lord God, na siyang ginamit mo, Panginoon, upang kami may paggayahan, Panginoon, kung paano maging matuwid, Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon, at tulungan mo kami, Panginoon, na kumilos ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Help us, Lord God, throughout this day. Help us to be more productive for your glory, Lord God. Lord, at tulungan mo kaming manangan tanging lamang sa iyo, Panginoon. Ayun lamang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.